Alright guys, sa ngayon guys, baka na, dumadaan na rin sa mga, kung kayo ay mga FB user, mga Facebook nyo, ang pangyayari ng isang vlogger guys na disgrasya. Siya ba kaya ay naingkanto guys? Ngayon, alamin natin ang kwento guys. Ito ang nangyari sa kanya guys. Ayan. Okay guys, ito guys ay kuan ko lang to guys, hindi nagtawag na yung timbang-timbang lang sa pangyari ba. Yung isang vlogger guys ay taga Bohol yan. San Isidro Kilab-Kilab Falls nangyari sa Kilab-Kilab Falls. Yung Kilab-Kilab Falls guys ay matatagpuan daw sa Kaimbang San Isidro, Bohol. Ako guys ay taga Bohol din, taga-Anda ako. Pero hindi ko pa napuntahan yung San Isidro na yun. Siguro napuntahan ko na yan, pero ngayon ko lang narinig kasi yung San Isidro. Kasi may San Isidro rin sa amin, pero baryo. Okay, Kilab-Kilab, nangyari ay isang vlogger, pangalan Bert Hunter. Ito yung kanyang kuhan guys, oh. Siya yan, ayan siya, oh. Okay guys, ang kanyang mga content guys ay regarding sa mga pamamana, spear fishing ba? Tingnan dyan, tingnan mo. Alright guys, nakita nyo yung mga example ng kanyang mga content, mga spear fishing siya. Ngayon guys, nangyari ay pumunta siya doon sa Kilab-Kilab. Galing daw siya ng Kalapi, Bohol, which is, kung kilala niya si Yuyoy Villami, yung kumanta ng Bochike, o yan. Taga doon si Yuyoy eh. So, galing daw siya ng Kalapi, namana doon sa dagat. Tapos lumipat daw siya ng Kilab-Kilab Falls para mamana din kasi maliit lang yata yung nakuha niyang isda sa dagat. Ngayon lumipat siya doon para additional siguro doon sa kanyang content din. At doon nangyari ang disgrasya guys na walang nakakaalam, basta na-retrieve na lang siya buong magdamag, tapos alas 3 daw siya ng hapon nakuha. So yun yung footage na nakuha na na-retrieve siya. Ngayon, bago ang pangyayari na yun guys, ay nakapana siya ng malaking igat. Ayan po guys, ayan. Laki ang kasiling nito mga ka-hunter. Ito na po ang pinakamalaki kong nahuli. Almost 10 kilos. Unsaon kaya ni pagluto. Masarap kaya to sa ginataan na maraming sili. Tamik ka siya. Pungkag na naman ang bahaw nito. Alright guys, sabi nga niya, almost 10 kilos yung igat guys, di ba? Ang laki. Pero nakakatakot yung mukha ng igat guys. Ako guys kasi guys, marami din kami namang ganong mga sa amin. Mga burod ganyan, hindi namin ginagalaw kasi natatakot kami. Kasi nga, sabi nga nung mga mga matatanda sa amin, matanda naman na ako ngayon, pero yung mga nauna sa amin, ay mga binubuhay daw ng mga engkanto yan guys. Kaya ang sabi ko, imposible kayang ginantihan siya ng engkanto kasi bago nangyari yon ay nakakuha nga siya ng malaking igat doon sa Kilab-Kilab din. So bumalik siguro siya dahil para kunin yung baka makakuha ulit siya ng ganon, at siyempre malaki nga namang bagay doon para may post niya sa kanyang channel. Alam mo naman ngayon, gustong magkaroon ng viral na video tayo para makilala tayo sa mundo ng social media. At yun nga yung nangyari sa kanya ay bigla na lang ngayon nangyari. Hindi natin alam kasi na-retrieve na lang siya na wala na siyang buhay. Rest in peace sa'yo, Bert Hunter ba yun?
Bert Hunter. Okay? Yun yung pangalan ng kuha niya eh. Joubert Borinaga. Borinaga ang pangalan niyang totoo eh. So, rest in peace sir. Ang akin lang, possible kaya guys na ginantihan siya ng engkanto sa nangyari. Kasi, bali, grabe yung nakuha niyang kuha eh. Igat eh. Ang laki. 10 kilos ba naman? Tapos, grabe yung mukha ng igat guys. Nakita naman nyo, di ba? Di ba, ang laki-laki. Tapos, nakakatakot tingnan. Parang, di mo alam kung saan galing na kaya nga kami guys, talagang hindi rin kami sanay mamunguha ng mga galing dyan sa mga ilog-ilog na mga isda dyan. Kasi natatakot kami dahil baka binibuhay na mga engkanto ba. Tapos, ganun yan, nangyari, nakuha niya, tapos possible kaya na engkanto yung natura si Sir Joubert. Kasi yun nga, bago nangyari yun ay nakakuha siya ng malaking igat. So yan guys ay isa lang namang tinatawag na katanungan sa aking kaisipan sa nangyari, at bilang pagbigay pugay kay Sir Joubert. Thank you sa mga video. Although hindi ako naging followers mo. At ako kasi guys, isa ako sa mga nangangamba rin na sa mga kwentong engkanto ba. Alam ko naman may mga taong hindi naniniwala dyan. Pero kung susundan mo yung kwento ng anak ni Ray Langit, may anak si Ray Langit guys eh. Pumunta rin sila ng bundok. Ikuan nyo, Ray Langit na ganun magsalita. Yung anak niya ay naging newscaster din, parang naging katulad din ng ama niya na kuan din, nag-news din. So nag-cover din sila doon sa bundok. Hindi ko na alam kung anong bundok yun, basta ikinukuhan ko lang sa inyo. Tapos yung silang team sila eh, may cameraman, may editor siya, may kuan. Naligo sila sa isang batis daw. Ngayon, naligo sila sa isang batis, mayroon silang guide na lokal. Yung guide na lokal ba? Tapos, hindi sila, kasi bawal daw mag-ingay doon. Pero hindi sila naniwala kasi nga, taga-syudad sila eh. So, yung kanilang guide ay nirespeto niya yung area ng pinagliguan. Hindi siya nagingay, hindi siya naligo, pinabayaan na niya yung bisita, pero nagbigay siya ng bala-bala na, sir, yung dito sir ay bawal maligo at saka medyo hindi tayo dapat magingay sir kasi may mga hindi natin nakikita ang mga nilalang. Since nga taga Maynila sila, at alam ko maraming hindi naniniwala sa engkanto. Kininto ko lang sa inyo para maidikit natin doon sa kwento ni Joubert. So nung naligo sila guys, pag uwi nila ng Maynila, nagkasakit silang lahat. As in silang lahat. Ang findings ng doktor sa kanila ay malaria. So dahan-dahan silang namatay lahat. Ang huling namatay ay yung anak ni Ray Langit, which is dinala pa yata nila sa ibang bansa, inerlip pa nila yon para makuan lang, at talagang binawian talaga ng buhay. So although may findings ang doktor na malaria, at hindi talaga sila nagamot guys, ang gaganda ng doktor, ang gaganda ng ospital na pinagdalhan, hindi sila nagamot. So yun ang sinabi ko na kwento ng mga engkanto na which is alam kong hindi na paniwalaan, pero ako naniniwala po minsan eh. Kaya nga minsan pag nagtapon ako sa mga tabi-tabi talaga ako. Tabi-tabi po kasi may mga hindi tayo nakikita mga nilalang. So totoo man o hindi, tansya ko guys doon sa kwento ni Joubert, parang feeling ko nagantihan siya ng engkanto doon sa nangyari kasi nakakuha siya ng malaking ihil. Ito ay tansya lang at kwentong barbero lamang dahil tayo ay isang marites ng social media. Okay guys, sa sunod na video guys, kita-kita tayo guys. Rest in peace sa'yo, Sir Bert Hunter. Bye-bye.